Largest salt mine, and there's a big ship there. Magandang umaga mga kasno! Eto na si Cookie, dadalhin niya tayo for a drive. Okay, magsimula na tayo kasama si Cookie! So mga kasno, eto yung grabing sobrang laking RV na sinasabi ko sa inyo. Ayan. At eto naman po, ganito po ang itsura ng empty na campsite. Meron siyang, bawat campsite merong fire pit, tapos merong ganyang table. At yung area na yan, yung kulay green, ano po siya, parang recreational area, ganon, kung anong gusto mong gawin. At dito po ay makakakita tayo ng tinatawag na cabin. Ayan, yung cabin na yan, wala po siyang bathroom sa loob. Eto naman pong mga berde na to, ayan po yung tinatawag na yurt. Paikot po siya, pero wala din po siyang CR. Pero meron din po siyang carpet. Yung cabin po at saka yurt, meron po silang mga barbecue. Kuryente po, may kuryente po sa loob ng cabin. Ayan, yurt, makikita niyo yung yurt. Moshi, let's go like that so we drive to the yurt. At eto po yung RV na corrugated. Iba-iba po kasi yung RV. Meron po akong vlog tungkol sa RV. Ang pinakamahal po na RV ay over there, Moshi, the second one, not here. Ang pinakamahal po na RV ay Airstream. Kasi po ang Airstream ay stainless steel. Ang sumunod po yung Asdec. Is it Asdec or Asdel? Asdel. Asdel. Tapos yung pangatlo po yung corrugated. Meron din po yung fiberglass, pero halos hindi mo na siya mahanap ngayon. Yung Scamper. Yun po. Ito yung, what do you call this? Motorhome. Motorhome. Ayan po yung mga yurt. Paikot siya sa loob. Ayan, may barbecue. Ano po siya, friendly po siya para sa mga may wheelchair. Kasi po merong ramp. At dito po, marami din pong yurt. So, ang dami pong mga empty. Ito pong nung March break, etong motorhome na to tsaka yung malaking RV, andi dito na sila. Ngayon, andi dito pa rin sila. So, tinanong po ako ng ate ko, bakit nung bumili kami ng RV, bakit hindi motorhome? Kasi po, kung bibili kami ng motorhome, kapag aalis po kami, limbawa po nag-camping kami, no, tapos pupuntahan po namin yung smallest town, ganon, lahat dadali namin. Kapag ang RV tumakbo na, kailangan lahat ng gamit mo nakatago. Otherwise, kung hindi siya nakatago, maglalaglagan siya. Kaya, gustong gusto po namin na pag nagka-camping kami, ito po yung CR, pag nagka-camping kami, gusto po namin, aalis kami, pupunta kami sa smallest town, yung mga ganun po, kung may museum sa smallest town na yun, bibisitahin po namin. So, isipin nyo po, kung motorhome siya, lagi naming bibitbitin lahat-lahat. Kung RV, ihihiwalay mo lang yung sasakyan mo, ito po yung RV namin, yung e-Pro. Kung RV, ihihiwalay mo lang yung RV sa sasakyan mo, hindi siya ganun ka-hassle kung aalis ka. Can you do me a favor? Yeah. Check to see if it's locked. It is locked. You press it. You heard me? Yeah. Okay. May relate po ba kayo na umalis kayo ng bahay pagkatapos tinanong niyo sa sarili niyo na nalako ba yung pinto? Nalako ba yung pinto? Comment down below po kung relate po kayo. At dito po may area rin na mga nag-camping. May mga tent. Ayun, may tent sa puno, oh. Nakita niyo po nakasabit. Tent sa puno. So, dito po, wala pa rin tumutubo. Napakalayo po ng lugar na to sa bahay namin. Ay. Dito po, wala pa rin pong tumutubo. Pero nagpapasalamat tayo kasi ang daming pine tree. Kasi all year long, itong mga pine tree na to ay nagbibigay ng kulay sa atin. O, diba? Sa gilid po na yon ay river. Samahan niyo po kami ngayon mga kasno. Let's enjoy the day. Mga kasno, comment down below kung ang mga fur baby niyo po ay kaparehas ni Cookie. Kung gusto po nilang nilalagay yung ulo nila sa bintana. Ayan po. So si Cookie po ay isa siyang marites. Sa bahay, nandoon siya lagi sa taas. Nasa ano siya, sa may vlog po ako noon nung nag-barbecue ako sa labas winter. Madaming yelo.
Si Cookie po, gusto niya lagi siya nasa taas kasi yung sofa nakadikit po sa bintana, kitang-kita niya po lahat ng mga nagaganap. Ito po, ganyan si Cookie, panoorin niyo. Ayan! Parang lahat yata ng aso ganito yung gusto yung ulo nila nakalabas. Kasi po, pag nagda-drive kami, nakikita ko rin yung mga ibang aso yung ulo nila nakalabas. Si Cookie lagi niyang ginaganon yung bintana, kinukut-kut niya. Kasi gusto niya lagi. Yan, nakaganyan siya. Nasa loob pa rin po kami ng campsite, pero once po na lumabas kami, sasarado ko na po itong bintana kapag nag-drive na po kami sa highway. Kasi delikado. Delikado, baka si Cookie lumipad ng walang pakpak. Yay! Shout out po kay Cookie Robertson. So si Cookie po ngayong Lunes ay kukuhanan siya ng sample para sa deworming. Tapos nag-usap na rin po kami ng vet. Ang sabi ko po sa vet kung anong maganda para kay Cookie kasi gusto ko siya yung tawag din yung tick prevention kasi po napakadelikado pag nagtungtong na ng spring, tuloy-tuloy na po yan yung mga tick na lalabasan na po sila. Di ba meron nga pong tinatawag na Lyme disease. Noon po may dumikit kay Cookie na na tick na hanap ko nakita ko agad sa ulo niya. Nagka-camping din po kami, tapos umupo siya sa dito ko sa lap ko. Tapos nakita ko kagad may gumagalaw sa ulo ni Cookie. Tinanggal ko po siya kaagad. So may pag nasa campsite po kayo, may ipapakita na parang may makikita kayo na parang brochure kung ano ba yung itsura ng tick na may Lyme disease. So prevention is better than cure. So magkikita po kami ngayong Lunes ng vet niya para po makuhanan siya ng sample para sa deworming at yung mga iba pa pong mga prevention at para po sa tick. So magastos po to si Cookie kaya dinagdagan niya po ng gastos yung tatay niya. Monthly, yung daddy niya ay nagbabayad ng insurance. Mainam na yung kaysa naman, di ba? Kasi baby nga siya. Si Cookie ang baby ng pamilya. Makas na ulitin ko kasi sabi ng deworm. Sinabi po ni Moshi, hindi deworm. Kukuhanan si Cookie ng sample para sa heartworm. I'm gonna say it in English. So this Monday we're gonna go to see the vet because the vet will take a blood sample for Cookie for heartwarming. Am I right, Moshi? To test her if she has heartworm. To test her if she have heartworm. So my husband wants to clarify that, not deworming, a test for heartworm. Dito po magpupunta na po tayo sa Salt Lake at sa pagkakaalam ko po Moshi, this is the biggest. This is not the biggest, but one of the biggest freshwater lakes. And this one is Lake Huron. No, this thing here. This thing is this is where they North process. America's largest salt mine. I thought it was the world's largest. I think it was the world's largest, but We're gonna Google it. I think they used to say there's a big ship there. They used to say it was the world's largest on the actual building, but I don't see it anymore. Oh, there's a dog. Come on, let's walk there on the beach. Oh. Guess all the water is not there. Yeah.
Wow, Lance made it. Move, Lincoln, please. Please, you're blocking your brother's way. You need help, hon? Yes, you made it. Let's go down. Napakaganda po mga ka-snow. Wala na pong yellow yung dagat. Makikita na po natin talaga. It's only spring. Dito, hindi pa po kami nakakapaghanap ng fossil dito. Kasi po may mga beach, yung mga ganito po na pag tungtong mo, konti lang, malalim na agad. Kaya hindi po kami nagsuswimming dito. Yung napakahaba po nito, hindi nyo makikita, may area pa doon. Oh, Leia, let's keep it. Meron po doon. Lincoln dropped it. Makikita, doon po kami nag-swimming sa area na yon kasi hindi siya agad ganong kalalim. Dito po talaga pag tungtong mo malapit pa lang, malalim na po agad. Yung po, ito po yung area na po na to. Dito po yung pinoproseso yung salt. Oh, the dirt. The dirt. No! Yeah, I know. That's what you're saying. Pakaganda po, nakaka-relax. Kapag spring po o kaya yung time na kung saan katutunaw lang ng yelo, marami pong mga ganitong debris. Tapos pagka summer na po, hindi mo na po siya makikita itong mga debris na to. May nagpupunta po tapos sinatanggal yung mga debris. Cookie. Ang pinuntahan po nating lugar ngayon ay tinatawag na Goderich. At ito po yung Goderich Salt Mine. So ito pong salt mine na to ang pinakamalaking minahan ng asin sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Goderich, isang bayan sa Ontario, Canada na malapit sa Lake Huron, isa sa 5 Great Lakes. So, kung isipin po natin gaano ba to kalaki, napakalaki po nito. Kayang magkasya yung daan-daang football field sa loob kung susumahin po siya. Bali, nasa 500 metro yung lalim niya at meron pa pong mas malalim pa kaysa po siya kaysa sa taas ng Empire State Building. Ganun po kalalim. At ano naman po ba ang ginagawa sa loob dito? So, ang mga ginagawa po dito, yung mga tao, bumababa po siya gamit ang elevator para hukayin yung asin sa ilalim ng lupa. Kasi nga po, mina, di ba? Para po maakyat yung asin, ang ginagawa po ay pinapaputok yung mga bato ng asin sa pader ng mina. Tapos po, dinudurog-durog ito para lumiit. Tapos saka na po siya iaakyat, isasakay sa barko, sa tren o sa truck. At karamihan po ng mga asin dito ay ginagamit po tuwing winter. Siya po yung nilalagay sa kalsada para yung mga sasakyan ay hindi madulas. At yun din naman pong mga asin ay ginagamit namin sa aming pong mga individual. Nilalagay po namin sa tawag dito sa mga driveway po namin sa sidewalk para hindi rin po madulas. Tapos isipin po natin, di ba, nasa ilalim nga yung asin, paano siya inaakyat? Ang nangyayari po ay pinapaputok yung mga bato ng asin sa pader ng mina. Ito pong salt mine na to ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao na nakatira dito sa Goderich. Sila po ay yung may pinakamalaking tagapag-empleyo sa bayan na mayroon silang mga humigit kumulang 550 manggagawa na nagtatrabaho sa kanila.
At maidagdag ko lang po na napakagandang bisitahin ng lugar na to kasi dito po sa may bandang gilid na hindi lang na-capture ng camera, malawak po ang sidewalk niya. Ito na po yung nag-uugnay sa sidewalk. Pinaka-boardwalk na rin po siya. So, napaka-accessible niya po para sa mga tao na mga matatanda, may wheelchair o yung mga nanay na may baby buggy. At ito pong makikita niyo sa gilid ay mga exercise equipment. At meron din po sa bandang taas na hindi ko na po siya nakunan, meron din pong lighthouse. At sa pinakadulong-dulo po nito ay hindi pa natatapos yung dagat. Meron pa rin po siya na pwede nyong i-hike. Tapos, meron din pong playground. Mamaya po madadaanan natin. Napakalaking playground. Kapag tungtong po rito ng beginning ng summer hanggang end ng summer, ay napakarami pong tao kasi maaari ka ring mag-barbecue. At meron din po ditong mga recreational area na pwede kang mag-table tennis, yung mga ganun po. Ayan po yung sinasabi ko yung pinakadulo, hindi pa po siya natatapos. Napuntahan na po namin siya at nag-hike po kami at sobrang maano po siya, may matarik, may pero nakaka-enjoy siya. Naminto po kami sa mga oras na to dahil umaambon pero sobrang sulit po talaga kasi napakapayapa ng lugar. May area din po dyan na nagkakaroon ng mga program pagka summer, yung may mga tumutugtog po. Yung sa bandang dulo po, nandoon po yung Salt Lake. So tapos na po tayo, babalik tayo. Hindi na po kami nakalabas kasi nga po umulan. Tapos weird po talaga ang buwan ng April. O di po ba, napakaraming magagandang rason kung bakit dapat mong bisitahin ang Goderich Salt Lake. Kasi makikita mo sa labas yung pinakamalaking salt mine sa buong mundo at merong mga exercise equipment sa gilid. Pwede kang mag-picnic, maglakad-lakad, mag-hike, mag-swimming, pumunta ka sa may lighthouse, may playground para sa mga bata. Kaya kung ako po ang tatanungin, gusto mo bang bisitahin to? Napakaganda niya po. Isa rin po sa mga pangkabuhayan dito ay turismo. So kung mapapadpad po kayo dito sa Ontario, Canada, isama niyo na po sa inyong bucket list ang pagbisita sa Goderich.